Dr. Vito, totoo po bang tumataas na po ang kaso ng HIV sa ating bansa? Ito po kasi yung aming napanood po sa news at official po itong sinabi at binalita na tumataas ang kaso. Totoo po na tumataas ang kaso po nito. At ito po ay around 500% ang pagtaas ng kaso ng HIV base po sa balita. At around 15 to 25 years old po ng ating mga kababayan ang naaapektuhan po ng gantong karamdaman. So, sabi po is around 57 new case per day ang nangyayari. Starting po ito from January to March. So, napakadami po ng 57 po ha. Madami po natatala yun. So, tingin ko nga po baka hindi po lahat dahil hindi naman lahat nagpapakonsulta at nagkakaroon ng takot na ito po ay malaman at talaga nade-depress po talaga ang mga pasyenteng meron ito. So, ano po ba yung mga dapat natin gawin para maproteksyonan po ang ating sarili laban sa gantong karamdaman? So, number one, magkaroon tayo ng tamang proteksyon kapag tayo po ay gumagawa ng isang intimate activity. So, alam nyo na, ibig sabihin ng intimate activity. So, sa mga partner po ninyo, whether it's babae or sa lalaki, so, syempre, ito naman talaga ginagawa ng opposite na kasarian. So, number two, mas maganda sana kung abstinence. Ibig sabihin, walang intimate activity. Ibig sabihin, 100% yun kasi wala namang contact during that time. So, mas maganda yung abstinence na lamang. Abstinence is the key kasi walang contact that time. Kaya 100% pong protektado ka niyan. Pangatlo kapatid is magpa-test po tayo sa mga sexually transmitted infection or STI or STD. So, ito po kasi yung mga paraan kung paano tayo makakasigurado. So, kung meron po kayo nito or kayo po na-diagnose na meron nito, may chance po kasi na magkaroon tayo ng HIV infection. So, kung wala naman, mas mainam. So, pang-apat po kapatid, kung kayo po ay gumagamit ng mga needles, ringgilya, or karayom, or gumagamit ng drugs, wag na wag po kayo mag-share po nito. At ito po ay highly namin i-discourage na kayo po ay gumamit ng drugs. Kayo po ay makihiram ng mga ringgilya at magtusok ng mga gamot na hindi nyo naman po alam kung saan po ito nanggaling. Okay? So, sino po ba? At ito po ba yung mga hindi naman po dahilan kung bakit po kayo nahahawa or nakakapag-transmit po ng HIV infection? Yung sa mga food, utensils at sa mga drinks. Pangalawa po yung insect bite. Sabi nga daw nila baka daw sa kagat ng lamok, baka daw po nahawa po doon. Pangatlo, kapag hinawakan ka lamang po ng pasyenteng may HIV, hindi naman po kayo mahahawa. At pang-apat kapatid, ito po ay baka maisalin po sa mga cloths and towels, so hindi po totoo yun. At panglima, kapag po kayo umupo po sa mga CR at sa mga shower pag gumamit po kayo nito, ay baka daw po kayo mahawa. So hindi po ito totoo mga kapatid. So kadalasan po nito is direct contact po sa mga pasyente pong meron po talagang gantong kaso. So ang amin pong ipapayo sa inyo, ugaliin po natin mag-ingat at tayo po ay sama-sama po mag-pray sa mga nangyayari sa ngayon. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot.